Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 12, 2025. Sa araw na ito ng Abril 12, inaanyayahan ka ng universo na yakapin ang iyong panloob na apoy, Aries. Ang lakas ng araw na ito ay nagdadala ng mensahe ng paglaya mula sa mga mental na balakid na maaaring matagal nang pumipigil sa iyo. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit ang pagkakaramdam ng pagkaipit ay may malalim na epekto sa iyong mga iniisip, desisyon, at kilos. Kapag pinayagan mong mapuspos ka ng mga takot, alinlangan, o hindi tapos na emosyon, nawawala ang tunay mong kapangyarihan, ang kakayahang magdesisyon ng may tapang, at ang karunungang mula sa puso. Ngayong araw, magandang tanungin ang sarili, ano ba ang pumipigil sa akin na sumulong? May mga kaisipan ba akong paulit-ulit na bumabalik pero hindi ko maharap? Ano ang mga pangarap kong hindi ko pa rin sinusubukan abutin dahil sa takot? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Kapag naging totoo ka sa sarili mo at sinimulan mong bitawan ang mga limitasyong ikaw mismo ang lumikha, makikita mong nasa loob mo na pala ang spark na kailangan upang magsimula muli. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagsusulong ng balanse at pagmamahal sa koneksyon. Ngayon ang tamang oras upang muling buhayin ang iyong ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Maaaring ito'y isang biglaang pagbisita sa isang kaibigan o kamag-anak na matagal mo nang hindi nakakausap, o kaya'y isang simpleng mensahe ng pagmamahal na ipinadala ng taos puso. Ang mga ganitong kilos, gaano man kaliit, ay may kakayahang magbigay ng malalim na saya, hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyong sarili. Hindi mo kailangang laging may dahilan upang kumonekta, minsan, ang pakiramdam lamang ng pagmamalasakit ay sapat na dahilan upang muling magsimula ng mas matibay na ugnayan. Habang nililibot mo ang araw na ito, mahalagang unahin ang mga aktibidad na nagpapasaya at nagbibigay buhay sa iyo. Ang pagtuklas ng kasiyahan ay hindi luho, kundi isang mahalagang bahagi ng iyong emotional at mental na kalusugan. Ngayon ang panahon upang gawin ang bagay na matagal mo nang gustong subukan, maaaring ito ay pagsusulat, pagguhit, pagtugtog, o kahit ang simpleng paglalakad sa ilalim ng araw. Kapag pinili mong sundan ang daloy ng iyong kalikasan bilang isang likas na masiglang nilalang, lalalim ang iyong pakiramdam ng pagiging totoo sa sarili. Sa mga panahong ikaw ay magdadalawang isip kung itutuloy ang isang ideya o aksyon na tila mapanganib, paalalahanan mo ang sarili na minsan, ang mga impulsibong desisyon ang nagdadala sa pinakamalalalim na tagumpay. Hindi sa lahat ng oras kailangang planado ang lahat, ang tapang mong sumubok at tanggapin ang hindi inaasahan ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad. Ang bawat pakikipag-ugnayan, kahit gaano kaliit, ay may posibilidad na magdulot ng bagong pananaw, inspirasyon, o koneksyon. Ngayong araw, pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong personal na kalusugan, pisikal, emosyonal, at espiritual. Maglaan ng sandali upang huminga ng malalim, magnilay, at makinig sa tunay mong damdamin. Kung nararamdaman mong napapagod ka na, hindi masamang huminto muna at bigyang halaga ang iyong sarili. Ang pagpapahinga ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng matalinong pangangalaga sa sarili. Tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa kahit sino, sapat na ang pagiging ikaw. Para sa mga aspeto ng swerte ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay kulay pula, kumakatawan sa lakas, tapang, at pagkilos. Ang maswerteng numero ay 7, 11, at 23. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na bago at hindi mo pa kailanman sinubukan,
isang aktibidad na lalampas sa iyong kinagisnan at magpapaalala sa iyo kung gaano kakalaya. Maaaring simpleng pagbabago sa iyong ruta pauwi, isang bagong reset, o isang mensaheng matagal mo nang gustong ipadala. Ano man ito, basta't may intensyon ng paglago at tapang, ito ay magdadala sa iyo ng magandang enerhiya. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang suriin mo ang mga pangyayari at alalahanin ang mga damdaming pinakamatimbang sa puso mo. Ipagdiwang mo ang bawat hakbang na ginawa mo, maliit man o malaki. Sa mundo na puno ng gulo at ingay, ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at pagyakap sa tunay mong damdamin ay isang anyo ng tagumpay. Magtiwala na ang bawat pagsubok na iyong nalampasan ay patunay ng iyong katatagan. Ikaw ay isang apoy na patuloy na naglalagablab, matapang, masigasig, at hindi kailanman sumusuko. Hayaang magwakas ang araw na ito sa isang panalangin ng pasasalamat. Magpasalamat sa mga pagkakataong ibinigay sa iyo, sa mga tao na naging bahagi ng iyong araw, at sa sarili mong lakas na patuloy na lumalaban. Bukas ay panibagong yugto na naman, at sa bawat araw na lilipas, bitbit mo ang pag-asa, tapang, at pag-ibig. Sa puso ng Aries, walang imposible. Magpahinga ka ng payapa, at harapin ang kinabukasan na may panibagong alab ng inspirasyon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Abril 12, 2025. Habang dahan-dahang bumabalot ang banayad at mapag-alagang enerhiya ng araw na ito, isang malalim na paanyaya ang dumarating sa iyo, mahal na Taurus, isang paanyayang muling yakapin ang likas mong mapagkalinga at mahinahong espiritu. Ang mundo sa paligid mo ay tila isang malawak na hardin ng inspirasyon. Humihimok sa iyo na makipag-ugnayan sa ganda ng kalikasan, sa amoy ng sariwang hangin, sa pagaspas ng mga dahon, sa mahihinhing pag-awit ng mga ibon, at sa mga kulay na bumabalot sa bawat sulok ng kapaligiran. Hayaan mong ang katahimikan ng kalikasan ay maging gabay upang maibalik mo ang iyong koneksyon sa sarili mong puso, ang iyong pinanggagalingan ng malasakit, kabutihan, at lakas. Ang pagiging mas malapit sa iyong tunay na damdamin at hangarin ay napakahalaga sa araw na ito. Huwag mong pigilan ang sarili mong maramdaman ang mga bagay na matagal mo nang ninanais. Ang mga damdaming ito ay hindi lamang pansamantalang kapritsyo, ito ay mga paalala ng unti-unting tumitibay na ugnayan mo sa iyong sariling diwa, sa iyong layunin sa buhay. Kapag pinayagan mong sundan ang bulong ng iyong puso, mas madali mong matutuklasan ang landas patungo sa tunay na kasiyahan at katuparan. Ang pagsasakatuparan ng iyong mga pangarap ay mas madaling makamit kapag ikaw ay may tiwala sa iyong sarili, at sa kapangyarihang taglay mo bilang isang individual na may matibay na paninindigan at malasakit. Kung sa mga nakaraang araw ay nag-alinlangan ka sa kakayahan mong abutin ang iyong mga mithiin, ngayon ay isang paalala na sapat na ang taglay mong determinasyon upang simulan at tapusin ang anumang proyekto o adhikain. Ang kalikasan mo bilang isang Taurus ay may kakayahang magpanatili ng pangmatagalang lakas, isang lakas na hindi sumasabog, kundi dahan-dahang umaapaw sa pamamagitan ng pagtitiyaga, katapatan, at pagkilos na puno ng layunin. Ang pagkakaroon ng pagkakaunawaan sa mga relasyon mo sa iba ay isa rin sa mga mahalagang tema ngayon. Habang ikaw ay kilala sa iyong matatag na paninindigan, hinihimok ka ng kapaligiran na bigyang pansin ang pananaw ng iba. Ang pagbubukas ng puso at isipan sa mga mungkahi o sa loobin ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, o katrabaho ay maaaring magbukas ng mas malalalim na koneksyon at mas makabuluhang ugnayan. Sa halip na ituring ang kompromiso bilang kahinaan, tanawin ito bilang isang anyo ng katalinuhan at empatya, isang kakayahang lumampas sa sarili upang magtaguyod ng tunay na pagkakaisa. Habang lumilipas ang mga oras, mapapansin mong ang pakikipagkolaborasyon ay tila likas na dumadaloy sa bawat kilos mo. Ang pakiramdam ng pagiging bukas sa mga bagong ideya, karanasan, at pananaw ay nagbibigay ng kakaibang sigla at inspirasyon.
Ang bawat pakikipag-usap mo ngayon ay may potensyal na maging daan ng pagpapalawak ng iyong pangunawa sa mundo. Mas mapapansin mong may mga pagkakataong mas natututo ka hindi sa pagtuturo, kundi sa pakikinig. Ang ganitong klaseng bukas na pakikipag-ugnayan ay isa sa mga susi sa pagyabong ng iyong personal at profesional na buhay. Hindi mo rin dapat kalimutan na bigyang pansin ang sarili mong pangangailangan. Ang iyong natural na ugali ay ang unahin ang iba, ngunit sa araw na ito, paalalahanan mong hindi mo maibibigay ang tunay na malasakit sa iba kung ikaw mismo ay nauubos. Maglaan ng oras upang magpahinga, upang manahimik, upang muling bumalik sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng ginhawa. Maaaring ito'y paglalakad sa paligid, pagtikim ng paborito mong pagkain, o simpleng pag-upo habang pinapakinggan ang tibok ng iyong puso. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, kulay ng kasaganaan, kaginhawaan, at paglago. Mainam itong isuot o isama sa iyong paligid upang mapalakas ang enerhiyang positibo. Ang maswerteng numero ay 11 at 25, mga numero ng pag-usbong at pagbabago, na may dalang enerhiya ng panibagong simula at panloob na lakas. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagtatanim ng halaman, o simpleng pag-aalaga ng anumang bagay na nabubuhay. Sa ganitong paraan, muling mabubuhay ang koneksyon mo sa lupa at sa iyong sariling kakayahang mag-alaga, magtanim, at maghintay ng masaganang ani, hindi lang sa pisikal na mundo kundi pati sa emosyonal at espiritual mong buhay. Bilang panghuling paalala, huwag mong kalimutan na ang bawat araw ay isang bagong pahina sa kwento ng iyong buhay. Kung ang nakaraan ay puno ng pagdududa, ang ngayon ay puno ng pag-asa. Kung kahapon ay may lungkot, ngayon ay may potensyal ng tuwa. Nasa iyo ang kapangyarihang pumili kung paano mo gustong mabuhay ang bawat sandali, at sa araw na ito, piliin mong maging totoo, piliin mong magmahal, piliin mong magbigay at tumanggap. Hayaan mong ang simpleng kabutihan ay maging ilaw mo, at ang liwanag na iyon ay gabayan ka patungo sa direksyong magdadala sa iyo sa mas malalim na kasiyahan, kasaganaan, at kapayapaan. Ang araw na ito ay hindi lamang basta dumaan. Isa itong biyaya, isang paanyaya para sa pagninilay, para sa koneksyon, at para sa tunay na pamumuhay. Yakapin mo ang araw na ito ng buong buo, Taurus, sapagkat nararapat kang mamuhay ng may saya, kapayapaan, at layunin. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 12, 2025. Sa araw na ito, Abril 12, 2025, tila ang kalangitan ay naglalatag ng isang makulay at masining na habi ng mga karanasan para sa iyo, mahal na Gemini. Ang bawat sandali ay parang sinadya upang bigyan ka ng pagkakataong muling makilala ang iyong sarili sa gitna ng mga paglalakbay, maging ito man ay isang biglaang lakad sa labas o isang tahimik at mapagnilay-nilay na oras sa iyong tahanan. May likas kang hilig sa paglalakbay at pagtuklas, at sa araw na ito, pinapanday ng universo ang mga pagkakataong magbukas ng mga bagong landas sa iyong isipan at damdamin. Ang simpleng paghigop ng kape sa balkonahe, o ang pagtawa kasama ang isang kaibigan, ay may kakambal na kahulugan, mga paalala na sa bawat araw, may bagong hiwaga na naghihintay matuklasan. Ang mga Gemini ay kilala sa kanilang malawak na kuryosidad at malikot na isipan. Kaya naman ngayong araw, habang kinakaharap mo ang mga tila maliliit, ngunit makabuluhang kalituhan o mga hindi inaasahang sitwasyon, bigyan mo ito ng pansin. Ang mga ganitong sandali ng pagkaalangan ay hindi para guluhin ka, kundi upang hikayatin kang tumigil, mag-isip at magnilay. Ang mga tanong na bumabalot sa iyong isipan, kung anong hakbang ang susunod mong tatahakin, o kung aling tinig ang susundin mo sa dami ng naririnig, ay maaaring magsilbing ilaw sa dilim kung iyong pipiliing makinig sa iyong puso at karanasan. Sa bawat pagsubok, may butil ng karunungan na nais ipamana sa iyo ng buhay. Huwag mong katakutan ang hindi alam, sapagkat dito nagmumula ang tunay na kaalaman.
Habang ikaw ay patuloy na sumusulong, mararamdaman mong may mga tensyong maaaring bumangon mula sa loob mo, parang may dalawang bahagi ng sarili mong naglalaban. Isa ay nananabik sa bago, habang ang isa ay nagnanais ng katiyakan. Sa ganitong yugto, mahalagang maging mahinahon at maging tapat sa sarili. Hindi mo kailangang pumili agad, minsan ang pinakamagandang gawin ay ang pag-upo sa gitna ng katahimikan at pakinggan kung ano talaga ang sinasabi ng iyong loob. Sa kabila ng lahat, ang dualidad ng iyong pagkatao ay hindi kahinaan, kundi lakas. Ang iyong kakayahang unawain ang dalawang magkasalungat na ideya, at ang iyong galing sa paglapit sa iba't ibang pananaw, ay regalong dapat mong pahalagahan. Ang araw na ito ay magandang pagkakataon upang linangin ang mga ugnayan na mahalaga sa iyo. Kung ikaw ay may kasamang kapamilya, kaibigan, o minamahal, maging bukas sa pagkukwento, pakikinig at pagtawa. Ang iyong presensya ay nagbibigay ginhawa at sigla sa iba, at ngayong araw, maaari mong madama na mas lumalalim ang koneksyon nyo sa isa't isa. Sa iyong mga relasyon, ang pagkakaroon ng balanse at pag-unawa ay magiging susi upang mapanatili ang kapayapaan at sigla. Kapag pinagsama mo ang katalinuhan at pakikiramay, ikaw ay magiging ilaw hindi lang para sa sarili kundi para rin sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa gitna ng mga pagsubok o kawalang katiyakan, makikita mong may mga biyaya pa ring nakakubli sa paligid. Maaaring sa isang simpleng lakad, may masilayan kang tanawin na magpapaalala ng ganda ng mundo. O kaya sa isang tahimik na sandali, maririnig mo ang tinig ng iyong kaluluwa na matagal mo nang hindi napapakinggan. Huwag kang mawalan ng gana, kahit tila walang malinaw na direksyon. Ang pagiging bukas sa kababalaghan ng araw-araw ay magdadala sa iyo sa mga hindi mo inaakalang kasagutan. Sa mga karanasang ito, matutuklasan mo na minsan ang kabuluhan ay daan patungo sa kaliwanagan. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng katahimikan, kaliwanagan, at katiwasayan. Suotin mo ito o isama sa paligid mo upang palakasin ang iyong kakayahang makinig sa sarili at makamit ang emosyonal na balanse. Ang maswerteng numero mo naman ay 11 at 23. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa mga desisyong kailangan mong gawin o bilang paalala na ikaw ay ginagabayan. Ang maswerteng gawain mo sa araw na ito ay ang pagsusulat ng journal, isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan upang mailabas mo ang laman ng iyong isip at damdamin. Sa pagsusulat, mabibigyan mo ng pangalan ang mga emosyon at mas mapapadali ang proseso ng pag-unawa sa sarili. Habang lumalalim ang gabi, gawin mong pagkakataon ang katahimikan upang magpasalamat. Isipin mo ang mga biyayang natanggap mo ngayong araw, gaano man ito kaliit. Ang bawat ngiti, bawat sandali ng koneksyon, at bawat bagong aral ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong paglalakbay. Ipagdiwang mo ang mga hakbang na iyong nagawa, at yakapin ang katotohanang hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pagmamahal at tagumpay. Magpahinga ka ng may kapayapaan sa puso, at tandaan mong bukas ay panibagong pagkakataon upang mas maging ikaw. Ang araw na ito ay paalala na sa likod ng bawat kaguluhan, may liwanag, sa bawat tanong, may sagot, at sa bawat hakbang, may gabay. Ang iyong pagiging Gemini, mapagmasid, matalino, malikhain, at puno ng sigla, ay isa sa mga pinakamagandang biyaya ng sansinukob. Hayaan mong ang iyong ilaw ay magpatuloy sa pagninning, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa mga taong umaasa sa liwanag mo. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay na may bukas na puso, matalas na isip, at masayang kaluluwa. Ikaw ay nilikha upang tuklasin, magmahal, at mamuhay ng may saysay. Ang universo ay patuloy na nakatingin sa iyo, at sa bawat hakbang mo, may kasamang pagpapala. Yakapin mo ang araw na ito ng buong buo, sapagkat ito ay isang bahagi ng mas dakilang kwento ng iyong buhay.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 12, 2025. Habang binibigyang liwanag ng araw ang petsang Abril 12, isang banayad na paanyaya ang dumadaloy sa iyong puso, isang paanyaya na tuklasin ang masaya at mapaglarong bahagi ng iyong buhay. Sa bawat paghinga mo ngayong araw, may tila malamig na ihip ng hangin na nagdadala ng mensahe. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng bagay, at sa pagbitiw mo sa inaakala mong kailangang kontrolin, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa mga responsibilidad o gawain, kundi isang paalala na ang kasiyahan at kabighanian ay bahagi rin ng iyong paglalakbay. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, ang kalikasan ng iyong emosyonal na puso ay sumasayaw kasabay ng pagnanais na magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo sa mga ugnayan mo sa iba. Hinihimok ka ng mga bituin na yakapin ang ideya ng balanse, sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap, ng pag-iisa at pakikisalamuha, ng pagiging seryoso at pagkakaroon ng oras para sa halakhak. Sa araw na ito, maaaring may mga bagong karanasan kang masilayan, mga hindi inaasahang tagpo o usapan na magbubukas ng panibagong damdamin sa iyong puso. Ipagkatiwala mo sa universo ang takbo ng iyong mga hakbang, sapagkat sa bawat sandaling pinipili mong maging bukas, dumadaloy ang himala ng posibilidad. Ang mas magaan na enerhiya ngayong araw ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas ng loob upang maging mapaglaro at malikhain. Huwag kang matakot na magpatawa, magsimula ng usapang puno ng biro at kasiyahan, o lumabas sa iyong comfort zone upang subukan ang isang bagay na kakaiba. Ang iyong malikhaing damdamin ay tila musika na umaabot sa puso ng iba. Kahit sa simpleng salita o kilos, kaya mong mag-iwan ng halakhak, ligaya at ginhawa. Sa pamamagitan ng mga ugnayan mong pinili mong linangin ngayong araw, maaaring mas mapalapit ka sa mga taong nagpapasaya sa iyo at nagtuturo sa iyo kung paano mas lalong yakapin ang kasalukuyan. Isa sa mga pinakamahalagang paalala sa iyo ngayon ay ang pagpapahalaga sa pagiging masigla, matapang, at masayahin sa kabila ng mga hindi tiyak na bagay. Hindi mo kailangang magmadali upang gumawa ng mga malalaking desisyon. Ang tunay na tapang ay nasa kakayahang ipagpaliban ang mga bagay hanggat hindi mo pa lubusang nauunawaan ang iyong nararamdaman. Hayaan mong ang agos ng iyong emosyon ang magsilbing gabay sa iyo, hindi upang lituhin ka kundi upang ipakita sa iyo ang lalim ng iyong pagkatao. Sa bawat hakbang, tanungin mo ang iyong sarili, ano ba ang tunay kong nararamdaman? Ano ang nagsisilbing liwanag sa aking puso ngayon? Sa paglapit ng gabi, bigyan mo ang sarili mo ng oras para magnilay at pasalamatan ang iyong kakayahang magbago at umangkop. Maaaring may mga bagay na hindi mo inaasahang naganap, ngunit lahat ng iyon ay may dahilan. Isang napakahalagang kakayahan mo bilang isang Cancer ay ang paglikha ng matitibay na koneksyon kahit sa gitna ng kalituhan. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Ang kailangan mo lang ay ang tiwala na ang puso mo ang siyang tunay na magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sa pagtanggap mo sa paglalim ng iyong damdamin at sa pagyakap mo sa iyong mga nais, dahan-dahan mong naitatayo ang mundo kung saan ikaw mismo ang bumubuo ng kahulugan at saysay. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay kulay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kalmado, kapayapaan, at malalim na emosyonal na karunungan. Iminumungkahi rin na pansinin ang maswerteng numero na 7, 11, at 22. Kung naghahanap ka ng maswerteng gawain, subukan mong lumahok sa isang aktibidad na nagpapasaya sa iyo nang walang alinlangan, tulad ng pagguhit, pagsulat, paglalakad sa paligid, o pakikipagkwentuhan sa isang matalik na kaibigan. Ang paggawa ng isang bagay na nagpapasigla sa kaluluwa mo ay maaaring magbukas ng panibagong landas sa paglikha ng mas malalim na koneksyon, hindi lang sa iba kundi pati na rin sa sarili mong damdamin. Habang nilalakbay mo ang natitirang bahagi ng araw, dalhin mo ang paalalang ito sa puso mo, may halaga ang bawat sandali ng kasiyahan, at ang bawat tawa ay isang panibagong pintuan tungo sa mas maliwanag na hinaharap.
Ang kasayahan ay hindi kababawan, isa itong pagpapahayag ng kalayaan. Kaya't huwag mong pigilan ang sarili mong maging masaya, lumipad sa hangin ng tuwa, at iwan sa hangin ang mga alalahanin na hindi mo na kailangang dalhin. Ang mensahe ng araw na ito ay malinaw, hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong emosyon. Sa likod ng bawat halakhak at bawat katahimikan ay may kabuuan kang bumubuo sa isang mas masiglang ikaw. Magtiwala ka sa sarili mong lakas, sa puso mong tapat at marunong magmahal. Ito ang sandali para damhin ang kabighanian ng pagiging buhay, at sa pagyakap mo sa mga pangyayaring ito, binubuksan mo rin ang pinto sa mga himalang darating pa. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan ang sarili mo sa lahat ng naramdaman, naranasan, at napagtagumpayan. Ang iyong emosyon ay mga hiyas na nagbibigay liwanag sa iyong landas. Ikaw ay likas na may lalim, at sa bawat araw na lumilipas, lalo kang nagiging buo. Huwag mong kalimutang ikaw ay may mahalagang papel sa mundo, at sa tuwing pipiliin mong yakapin ang sarili mong kaligayahan, nagbibigay ka rin ng liwanag sa ibang tao. Sa araw na ito, maging ikaw ang kasayahan na nais mong maranasan. Maging ikaw ang liwanag na gusto mong makita. At higit sa lahat, maging ikaw ang pag-ibig na matagal mo nang hinahanap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 12, 2025. Sa araw na ito ng Abril 12, isang matamis na paanyaya ang hatid ng kalawakan, upang makipag-ugnayan ka sa maselang enerhiya na lumulutang sa hangin, isang enerhiyang punang inspirasyon, kahinahunan, at kagalakan. Sa bawat hibla ng hangin, tila may dalang mensahe ng pagkamalikhain at kalayaan. Sa kalawakan, may tila tahimik na bulong na nagpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong sarili, sa iyong mga pangarap, at sa iyong tunay na kakayahan. Ito ang panahon upang maramdaman mo ang tibok ng iyong damdamin at bigyang pansin ang mensaheng sinisikap nitong iparating. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang iyong katatagan bilang Leo ay muling magniningning. Sa panahong ito, ang inspirasyon ay tila umaagos mula sa lahat ng direksyon, sa mga pag-uusap, sa mga iniisip, at sa mismong damdamin mo. Ang iyong paninindigan ay tila isang ilaw sa gitna ng dilim, isang gabay na nagtuturo sa iyo ng tamang landas, kahit pa sa mga oras na may pag-aalinlangan. Ang ningning ng iyong espiritu ay nagmumula sa katotohanang ikaw ay pinamumunuan ng isang makapangyarihang bituin, ang araw, na laging nagbibigay liwanag, init, at buhay. Ang iyong pagnanasa na lumikha, magbahagi, at magmahal ay patuloy na lumalalim. Ipinapaalala ng sandaling ito na nasa loob mo ang apoy na kayang magpaliyab ng pag-asa, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iba. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, magandang pagnilayan kung paanong ang pagnanais na hangaan at pahalagahan ay nakaapekto sa iyong mga layunin, kilos, at pakikitungo. Ang pakiramdam ng pagiging tinitingala ay maaaring magsilbing gasolina sa iyong sigasig, isang damdamin na nagbibigay gana upang magsikap at itulak ang sarili patungo sa mas mataas na antas. Gayunman, mahalagang alalahanin na ang tunay na halaga ay hindi lamang nasusukat sa dami ng papuri kundi sa lalim ng iyong malasakit at sa katapatan ng iyong mga gawa. Kaya't sa tuwing nakakaramdam ka ng pagnanais na mapansin, tanungin mo rin ang sarili, para ba ito sa sarili kong ikalulugod o para lamang sa pagtanggap ng ibang tao? Sa pagbabalik sa sarili, mas lalalim ang pagkaunawa mo sa iyong layunin at sa katotohanan ng iyong mga intensyon. Ang araw na ito ay nagbubukas ng pagkakataon upang pagtibayin ang koneksyon mo sa realidad, isang paalala na ang kagandahan ng pangarap ay mas makabuluhan kapag may matibay na pundasyon. Bagamat ang mga bituin ay nagbibigay gabay, ikaw pa rin ang gagawa ng mga hakbang na siyang magdadala sa iyo sa katuparan ng mga pangarap mo. Kaya't pag-isipan mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Ano ang nagbibigay saysay sa iyong araw-araw? Ano ang nagpapakilig sa puso mo?
Anong mga bagay ang hindi mo kayang palampasin dahil bahagi na ito ng iyong kaluluwa? Sa pagtuklas ng mga kasagutang ito, matutulungan kang ituwid ang landas mo, isang landas na puno ng sinseridad, direksyon, at totoong kagalakan. Bigyang pansin din sa araw na ito ang iyong kalusugan at pangkalahatang kapakanan. Ang iyong katawan ay isang mahalagang sisidlan ng iyong espiritu, isang sagradong tahanan ng iyong lakas at sigla. Sa pagbibigay alagad dito, lalo mong pinapalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili. Subukan mong bumuo ng mga ritual ng pangangalaga sa sarili, gaano man ito kasimple. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paglalakad sa labas, upang huminga ng sariwang hangin, pag-inom ng maligamam na tsaa, habang tahimik na nagmumuni-muni, o simpleng paglalagay ng essential oil sa iyong pulso. Sa mga ganitong gawain, unti-unting lumalalim ang iyong kapayapaan at bumabalik ang enerhiya na kailangan mo upang muling maging malikhain at masigla. Ang pagkamalikhain mo ay tila hindi mapipigil sa araw na ito. Nais nitong lumaya, lumikha at magpahayag. Ngunit sa gitna ng bugso ng inspirasyon, may paalala ring maging mapanuri. Maging maingat sa mga pangakong tila napakaganda para maging totoo. Maaaring ang ilang alok o sitwasyon ay mayroong kaakit-akit na anyo, ngunit may nakatagong panganib. Huwag basta magpadala sa panlabas na kinang, alalahanin mong ang iyong intuisyon ay isa sa pinakamakapangyarihang kakampi mo. Kapag naramdaman mong may hindi tama, pakinggan mo ito. Manalig sa sarili mong kakayahang magdesisyon at huwag hayaang madaig ng kasabikan ang iyong malinaw na pag-isip. Ang kalinawan ng isipan ay isa sa pinakamahalagang regalong maaari mong ihandog sa iyong sarili sa araw na ito. Sa aspeto ng relasyon, maaaring makaranas ka ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaaring may mga usapan na magbubukas ng damdamin, mga pagtanggap na matagal mong hinintay, o simpleng yakap na nagsasabing, narito ako. Maging bukas sa pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal. Ang iyong presensya ay isang regalo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa tuwing pinapadama mo sa iba na sila'y mahalaga, mas lalo ring lumalalim ang iyong pagkatao. Sa ganitong paraan, unti-unting nabubuo ang isang mas matatag, mas masigla, at mas makabuluhang pamumuhay, hindi lamang para sa iyo kundi para sa buong mundong ginagalawan mo. Sa larangan ng karera at layunin, maaaring makaramdam ka ng panibagong sigla upang tahakin ang mga proyektong matagal mo nang iniisip. Ito na ang tamang panahon upang simulan ang hakbang, kahit maliit, patungo sa direksyong gusto mong marating. Hindi kailangang lahat ay klaro sa una, ang mahalaga'y nagsimula ka. Magtiwala sa proseso at alalahanin na bawat araw na may ginagawa kang makabuluhan ay hakbang patungo sa hinaharap na ikaw mismo ang lilikha. Gamitin ang araw na ito upang magsulat ng plano, gumawa ng vision board, o simpleng pagnilayan kung anong uri ng buhay ang tunay mong ninanais. Tandaan mong ikaw ang may hawak ng brush ng iyong kapalaran. Kaya't pumili ka ng mga kulay na sumasalamin sa iyo, mga kulay ng tapang, pag-ibig, pag-asa, at liwanag. Ang maswerteng kulay mo para sa araw na ito ay ginto, isang kulay na sumasagisag sa tagumpay, kapangyarihan, at pag-angat. Ang pagsusuot ng kahit anong bagay na may kulay ginto ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na tiwala sa sarili, at pakiramdam na ikaw ay mas buo, mas matatag, at mas nagniningning. Tandaan, ang kulay ay hindi lamang palamuti, ito'y isang enerhiyang maaaring magpalakas sa loob mo at magbigay ng positibong pagbabago sa paligid mo. Ang maswerteng numero mo ay 7 at 11, mga bilang na sumasagisag sa karunungan, inspirasyon, at espiritual na paggabay. Kung gagamitin mo ang mga numerong ito sa mga desisyon mo ngayon, maaaring madama mo ang tulong ng kalikasan sa bawat hakbang na ginagawa mo. Para naman sa maswerteng gawain, subukan mong gumawa ng isang malikhaing proyekto, gaya ng pagsusulat ng damdamin mo sa journal, pagpinta ng isang bagay na sumasalamin sa iyo, o paglikha ng content na makakapagbigay inspirasyon sa iba. Maaari ka ring mag-ayos ng iyong silid, magtanggal ng mga kalat,
at maglinis ng mga lumang bagay, isang simbolikong paglilinis ng enerhiya upang bigyang daan ang panibagong simula. Anumang gawain na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kaayusan, kagaanan, at kalinawan ay tiyak na makakatulong sa pagpapayabong ng iyong araw. Bilang panghuling paalala, sa pagtatapos ng Abril 12, mahalagang balikan ang mga nangyari at kilalanin ang iyong sariling pag-unlad. Sa bawat desisyong ginawa mo, may natutunan ka. Sa bawat damdaming naramdaman mo, may mensaheng na iparating. At sa bawat hakbang na ginawa mo, may direksyong nabuo. Ang araw na ito ay hindi mo basta nilampasan, ito ay naging tulay ng iyong mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa universo. Kaya't pasalamatan mo ang iyong sarili. Pasalamatan mo ang iyong tapang, ang iyong pagkamalikhain, at ang iyong kabutihang loob. Pasalamatan mo rin ang mga simpleng sandali, ang katahimikan, ang liwanag, at ang init na dumarampi sa iyong puso. Sapagkat sa kabila ng lahat, ang tunay na tagumpay ay ang pagkatuto mong pakinggan at mahalin ang iyong sarili. Magpahinga ka ngayong gabi na may pusong payapa at isipan na handa muling harapin ang bukas. Ang Abril 12 ay naging isang biyaya, isang araw ng inspirasyon, muling pagbangon, at tahimik na tagumpay. At bukas, muling sisikat ang araw, at ikaw, bilang Leo, ay patuloy na magniningning. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 12, 2025. Habang tinatahak mo ang daloy ng mga pangyayari ngayong Abril 12, mararamdaman mong tila inaanyayahan ka ng enerhiya ng araw na ito na yakapin ang iyong likas na pagiging seryoso, lalo na pagdating sa mga relasyon. Ang iyong katapatan sa mga taong mahalaga sa iyo ang siyang ugat ng matatag mong koneksyon sa kanila, at sa araw na ito, may bukod tanging pagkakataon kang palalimin pa ang mga ugnayang iyon. Isa itong panahong isinulat para sa pagbabalik tanaw sa tunay mong nararamdaman, sa kung paano ka nagmamahal, sa kung paano mo ipinapakita ang iyong pag-aalaga, at sa kung paanong sa bawat simpleng kilos mo ay may kalakip na sinseridad at malasakit. Mahalaga ring bigyan mo ng sandali ang sarili upang kilalanin ang mga taong nagbigay kulay sa iyong buhay, ang mga taong kahit sa katahimikan ay nagpaparamdam ng tunay na halaga. Kung may matagal ka nang hindi nakakausap, maaaring ito na ang tamang panahon upang muling iparamdam ang iyong pasasalamat at pagmamahal. Minsan, sa isang simpleng mensahe o ngiti, bumabalik ang sigla ng isang koneksyon na tila napalayo. Ang pagkakaroon ng malasakit at atensyon sa mga relasyon ay hindi kailanman kababawan. Isa itong patunay ng iyong pagiging bukas, matapat, at tapat sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi lahat ay kayang maging ganyan kalalim sa pagmamahal. Kaya't ngayong araw, sikapin mong iparinig, iparamdam, at ipakita sa mga taong mahalaga sa iyo na sila ay tunay mong pinahahalagahan. Huwag mong hintayin ang mga sandaling huli na upang sabihin ang nararapat. Ang simpleng salamat, mahal kita, o nandito lang ako, ay mga salita na maaaring makapagbago ng buong araw ng isang tao. At sa pagbibigay mo ng pagmamahal, mararamdaman mo rin ang mas malalim na kapayapaan sa iyong sarili. Sa iyong mga interaksyon ngayon, natural na madarama mo ang pagnanasa para sa katahimikan, balanse, at kabutihang loob. Isa itong tahimik ngunit makapangyarihang puwersa na nagtutulak sa iyo upang iwasan ang alitan at mas piniling linangin ang pagkakaunawaan. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong pangangailangan at ng mga pangangailangan ng iba ay susi sa pagkakaroon ng maayos at matatag na ugnayan. Kapag natutunan mong makinig hindi lamang sa mga salita, kundi sa kahulugan sa likod nito, mas magiging malalim ang koneksyon. At sa bawat pakikipag-ugnayan mo ngayon, laging isipin ang kahalagahan ng kapanatagan, na sa kalmadong kalooban mas madaling makapagbigay ng pag-unawa, at mas malinaw mong maririnig ang tunay na pangangailangan ng iyong kapwa. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maging mapanuri ka rin sa mga bagay na hindi agad nakikita ng mata.
May posibilidad na magkaroon ng mga pangyayaring maaaring may bahid ng panlilinlang o hindi pagkakaunawaan. Huwag itong katakutan, bagkus ay gamitin ito bilang paalala na may kapangyarihan kang makita ang katotohanan, lalo na kung pakikinggan mo ang iyong intuition. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamalinaw na sagot ay hindi nanggagaling sa lohika, kundi sa pakiramdam. Kaya't kung may mga usaping hindi malinaw sa iyo ngayon, huwag magmadali sa paghatol. Hayaan mong gabayan ka ng tahimik, ngunit makapangyarihang tinig ng iyong loob. Buksan mo rin ang iyong sarili sa mga bagong pananaw, lalo na sa mga usapan na may lalim. Sa pagyakap mo sa katotohanan, kahit ito ay hindi madali, mas lalo mong maiintindihan ang iyong sarili at ang iba. Ngayong araw, huwag mong sayangin ang pagkakataon na lumikha ng mga karanasang mag-iwan ng bakas sa iyong puso. Ang iyong likas na kakayahang magsuri, mag-analyze, at magbigay ng konklusyon ay isang napakahalagang sandata sa pagharap sa mga bagay-bagay na may kalabuan. Ngunit ngayong araw, higit pa sa pag-aanalisa ang hinihingi sa iyo. Inaanyayahan kang gamitin ang iyong talino, hindi lamang sa pag-unawa, kundi sa paglikha ng mga alaala, mga sandaling puno ng kahulugan, damdamin, at koneksyon. Huwag kang matakot na tahakin ang hindi pamilyar. Yakapin mo ang hamon ng pagtuklas, hindi lamang sa labas kundi sa loob mo rin. Ang pagtuklas sa sarili ay hindi kailanman natatapos, at ngayong araw, maaaring may bahagi sa iyong pagkatao na muling mabuhay, muling magniningning. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay kulay pilak, simbolo ng kalinawan, pagkakaroon ng emosyonal na balanse, at inspirasyon. Magsuot ng kahit anong may bahid ng kulay pilak o gumamit ng bagay na may ganitong kulay upang maramdaman mo ang liwanag ng enerhiya na dala nito. Para naman sa maswerteng mga numero, isaisip ang bilang 4, 9, at 16, mga numero na sumasagisag sa katatagan, pagkakaroon ng mas malawak na pananaw, at espiritual na paglago. Para sa maswerteng gawain, mainam na maglaan ng oras sa pagsusulat, maaari itong personal journal, liham para sa isang minamahal, o simpleng listahan ng mga bagay na iyong ipinagpapasalamat. Maaari rin na gumawa ka ng gawaing pampakalma, tulad ng paglalakad sa tahimik na lugar, pakikinig sa instrumental na musika, o simpleng pagmumuni-muni habang nakatitig sa kalikasan. Ngayong araw, tanggapin mo ang biyayang dala ng katahimikan, ng pakikinig, at ng koneksyon. Ang bawat damdamin mo ay mahalaga, at ang bawat pakikipag-ugnayan mo ay may layuning itinuturo. Huwag kang matakot na magbukas. Sa bawat pagbubukas mo ng puso, may kapalit itong paghilom, pag-unlad, at bagong sigla. Kung mararamdaman mong ikaw ay minamahal at naiintindihan, dadaloy ang tiwala sa sarili, at lalakas ang paniniwala mo sa kabutihan ng mundo. Sa pagtatapos ng araw, sana ay mapansin mong mas naging mahinahon ka, mas naging bukas sa pag-unawa, at mas may pananabik sa mga susunod pang ugnayan. Pasalamatan mo ang mga taong kasama mo ngayon, mga taong nagsilbing salamin ng iyong damdamin, at mga taong nagpapaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga simpleng karanasan ng araw na ito ay may kakayahang bumuo ng pundasyon para sa mas matatag na bukas. Ipagpatuloy mo ang landas ng pagninilay, pakikipagkapwa, at pagtuklas. Patuloy kang magsilbing liwanag, Virgo. Sa kabutihan mo, sa lalim ng iyong damdamin, at sa pagiging totoo mo, ikaw ay isang biyaya sa mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 12, 2025. Sa pagmulat ng iyong mga mata ngayong Abril 12, 2025, maaaring maramdaman mo ang isang tahimik na kapanatagan na unti-unting bumabalot sa iyong damdamin, ngunit sa kabila nito, may kakaibang tensyon na tila marahang gumuguhit sa ilalim ng iyong puso't isipan. Isa itong banayad na paalala na kahit tila kalmado ang paligid, may mga enerhiya sa paligid na nagtataglay ng hindi maipaliwanag na pagbabago o pagkabahala.
Ang tensyong ito ay hindi kailangang katakutan, sa halip, ito ay maaari mong gamitin gabay upang maging mas mapanuri at mas malalim ang pagtingin mo sa mga kaganapan sa iyong buhay. Ito rin ang uri ng araw na humihimok sa iyo na gamitin ang iyong likas na talino sa emosyon, ang iyong matalas na pakiramdam, at ang likas mong abilidad na balansihin ang mga sitwasyon. Ang ganitong klasing araw ay may layuning subukan ang iyong kakayahang makiramdam sa mga bagay na hindi lantad sa paningin. Hindi palaging malinaw ang mga intensyon ng mga tao sa paligid, kaya't mahalaga ngayon na pakinggan mo hindi lamang ang mga sinasabi nila kundi ang paraan ng kanilang pagsasalita, ang ekspresyon ng kanilang mga mata, at ang mga pagkilos na hindi sinasabi. Maging mapanlikha sa pagbabasa ng enerhiya ng kapaligiran, sapagkat dito mo masusukat kung paano kalalakad ng may kumpiyansa sa harap ng hindi inaasahan. Ang iyong instinct o pakiramdam ang magiging sandigan mo ngayon. Ito ang tahimik, ngunit makapangyarihang boses sa loob mo na nagtuturo kung alin ang tama, alin ang totoo, at alin ang dapat iwasan. Isa sa mga katangian mo, mahal na Libra, ay ang iyong natural na hilig na itikom ang sariling nararamdaman upang mapanatili ang kapayapaan sa paligid. Minsan, mas inuuna mo ang katahimikan ng iba kaysa sa sarili mong katotohanan. Ngunit ngayon, hinihikayat kang kilalanin ang epekto ng mga hindi mo binibigkas. Ang mga damdaming kinikimkim ay maaaring lumalim, at kung hindi mapapalaya, ay maaaring maging dahilan ng pagod, lungkot, o bigla ang pagsabog ng damdamin. Kaya't sa araw na ito, maglaan ka ng sandali upang humina ng malalim, damhin ang simoy ng hangin, at hayaang linisin ng kalikasan ang iyong isipan. Ang simpleng pag-upo sa katahimikan, paglalakad sa ilalim ng araw, o pakikinig sa sarili mong hininga, ay maaaring magbigay liwanag sa kung ano talaga ang nararamdaman mo. Walang masama sa pagsasabi ng totoo, lalo na kung ang totoo ay ang iyong sariling tinig. Ang liwanag ng araw ngayon ay parang isang gabay na ilaw, at sa liwanag na ito ay maaari mong marinig ng mas malinaw ang bulong ng iyong intuisyon. Ipagkatiwala mo ang iyong mga desisyon sa boses na ito, lalo na kung ikaw ay nahaharap sa mahahalagang pagpili. Ang katahimikan ng loob ay makakatulong upang makita mo ang direksyon na mas totoo para sa iyo. Kaya't humanap ng oras upang magmuni-muni, hindi dahil kailangan mong iwasan ang mundo, kundi dahil kailangan mong bumalik sa sarili mong katotohanan. Anong mga desisyon ang tila bumabalot sa iyo ngayon? Aling daan ang tila hinihintay mong lakaran? Pakinggan mo ang damdamin mo, doon mo makikita ang sagot. Ang mga usapin ngayon ay maaaring magdala ng mensahe na mas malalim kaysa sa unang tingin. Maging mapanlikha sa pakikipag-usap, huwag lang makinig kundi unawain. May mga pagkakataong ang tunay na kahulugan ay nasa pagitan ng mga salita, sa mga pahingang tila walang laman, o sa mga kindat ng mata na may sinasabi. Sa mga ganitong sandali, gamitin ang balanse mong isipan, ang kakayahang timbangin ang emosyon at lohika. Huwag matakot sa mga bagay na tila komplikado, sapagkat sa pagiging tapat mo sa sarili mo, sa pagiging mahinahon mo, at sa pagkakaroon mo ng malasakit, ikaw ang magdadala ng liwanag sa gitna ng usapin. Sa mas malawak na aspeto ng buhay, ngayon ay isang magandang araw upang balikan ang mga relasyon sa paligid mo. Kumusta ang mga koneksyon mo sa pamilya, sa mga kaibigan, sa katrabaho, o sa iyong sarili? Ang pagkakaroon ng balanse ay hindi lang tungkol sa tahimik na kapaligiran, kundi pati sa pagkakaroon ng pantay na paggalang sa damdamin ng lahat, kabilang na ang sarili mo. Kapag ikaw ay totoo sa iyong sarili, mas lalalim ang koneksyon mo sa iba. Kaya't huwag matakot maging bukas, huwag matakot magsalita kung may nais kang ilabas, at higit sa lahat, huwag kalimutang unahin din ang iyong sariling kapakanan. Sa aspeto ng pag-ibig, may kalmadong liwanag na bumabalot sa iyong damdamin. Maaari kang makaramdam ng katahimikan sa presensya ng taong mahal mo, o kaya na may bagong pag-unawa kang maramdaman sa isang relasyon na unti-unting lumalalim. Kung ikaw ay walang karelasyon, huwag malungkot, sapagkat ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya para mas lalo mong mahalin ang iyong sarili.
Tandaan, ang pagmamahal ay hindi lamang galing sa iba, nagsisimula ito sa sarili, sa pagtanggap, at sa pag-aalaga sa iyong buong pagkatao. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay mapusyaw na asul, isang kulay ng kapayapaan, kalinawan, at emosyonal na katatagan. Maaari kang magsuot ng damit na may ganitong kulay o maglagay ng dekorasyong asul sa iyong kapaligiran upang palakasin ang iyong enerhiya. Ang mga maswerteng numero mo ngayon ay 2, 7, at 11. Kung may kailangang piliing petsa, oras, o bilang, ito ang mga numero na maaaring maging pabor sa iyo. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng journal o diary, isang simpleng paraan upang mailabas ang laman ng iyong isip at damdamin, at isang hakbang patungo sa mas malinaw na pananaw. Bilang payo, huwag mong hayaang hadlangan ng takot o alinlangan ang tunay mong damdamin. Sa pagiging totoo mo sa iyong sarili, mas nagiging malinaw ang mundo sa paligid. Ang karunungan ay hindi laging dumarating sa malalaking sigaw, madalas, ito ay nasa mga bulong ng konsensya, sa tahimik na pagninilay, sa mga damdaming hindi maipaliwanag pero nararamdaman mo sa kalamnan ng iyong pagkatao. Hayaan mong ang araw na ito ay maging panahon ng mas malalim na koneksyon sa sarili, ng mas malinaw na direksyon, at ng tahimik ngunit matibay na kumpiyansa sa iyong kakayahan. Sa pagtatapos ng araw, damhin mo ang kapayapaang dumarating kapag ikaw ay naging tapat sa iyong damdamin, naging mahinahon sa iyong mga kilos, at naging bukas sa liwanag na dulot ng iyong sariling pagninilay. Isa itong araw ng pagbalanse, hindi lang sa panlabas kundi sa pinakakaibuturan ng iyong puso. Magpahinga ka mamaya ng may ngiti sa iyong labi, dahil alam mong kahit mahirap man ang ilan sa mga sandali, ikaw ay naglakad ng totoo, matatag, at puno ng pag-asa. Ang araw na ito ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas, at ikaw, mahal na Libra, ay handang-handa na upang harapin ito. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 12, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay nagpapahiwatig ng banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya na tumutulak sa balanse at koneksyon, maaaring maramdaman mo na ikaw ay nasa gitna ng isang sayaw ng damdamin. Isang sayaw na tila masalimuot ngunit puno ng biyaya, at ikaw mismo ang inaanyayahang magsayaw ng buong puso. Ang araw na ito ay may malalim na bisa sa iyong pagkatao, dahil hinihikayat ka nitong yakapin ang palabas ng buhay. Huwag matakot ipakita ang tunay mong kulay. Ang iyong pusong mailap, ligaw, at mapusok ay nais kumawala, nais ipahayag ang sarili sa paraang kahit ikaw mismo ay maaaring magulat sa lalim at tindi ng damdaming inilalabas mo. Ito ang pagkakataon na hayaan mong magsalita ang iyong espiritu, na parang isang mananayaw na walang kinatatakutang entablado. Habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, bigyang pansin mo ang mga tukso na tila kumakatok sa iyong pintuan. Ang mga ito ay maaaring nasa anyo ng mga biglaang pagnanasa, hindi inaasahang pagkakataon, o damdaming tila hindi mo mapigilan. Ngunit sa halip na labanan ito ng marahas, anyayahan mo ang sarili mong pagninilay. Ano ba talaga ang humihila sa iyo? Ano ang sinasabi ng puso mo sa gitna ng mga kagustuhang ito? Sa bawat pagnanasa ay may aral, at sa bawat tukso ay may pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang bawat pasya na gagawin mo ngayon ay parang bato na inihagis sa isang lawa, gumuguhit ng alon na maaaring umabot sa mga darating pang araw, linggo, at buwan. Mahalaga na timbangin mo ng maigi ang iyong mga iniisip. Huwag mong hayaan na ang kasalukuyang bugso ng damdamin ang siyang magdikta ng iyong mga hakbang. Kailangan mo ng isang sandali ng katahimikan, ng pagbubuo ng lohika at damdamin upang marating ang isang desisyong tunay na maglilingkod sa iyong pinakamataas na kabutihan. Maaaring dalhin ka ng iyong likas na kutob patungo sa biglaang pagkilos, sa mga desisyong walang balakid, sa mga hakbang na walang pag-aalinlangan. At bagamat may kagandahan sa pagiging kusang loob,
alalahanin mong hindi lahat ng bagay ay dapat dalhin ng agos. Igalang mo rin ang lakas ng pagninilay. Maging bukas ka sa magkaibang bahagi ng iyong pagkatao, ang nagnanais lumipad at ang nangangarap na mag-ugat. Sa pagyakap mo sa dualidad ng iyong damdamin, makakakita ka ng mas malinaw na direksyon. Ang enerhiya ngayon ay sumisiklab sa paligid ng koneksyon at pagkakapantay-pantay. Kaya't sa mga pakikitungo mo sa iba, hanapin mo ang harmonya. Maging bukas sa pakikinig, sa pakikipagpalitan ng damdamin, at sa pagbibigay ng suporta sa mga taong mahalaga sa iyo. Hindi laging madaling ibahagi ang ating tunay na sarili, ngunit ngayong araw ay isang paanyaya upang maging totoo ka sa iyong mga ugnayan. Magbahagi ka ng katotohanan, ng kahinaan, at ng pagmamahal, dahil sa ganitong paraan mas lalo kang lalapit sa mga taong nagbibigay kulay sa iyong buhay. Ang araw na ito ay isang perpektong pagkakataon upang pagyamanin ang iyong mga relasyon. Kung mayroon kang iniingatang damdamin, ito na ang tamang panahon upang ito'y iparating. Maging sa mga simpleng usapan ay maaari kang maghasik ng pagmamahal at pag-unawa. Sa bawat ngiti at salita, maaari kang magbigay liwanag sa iba. Tandaan mong ang pakikipag-ugnayan ay hindi lamang pagbibigay, ito rin ay pagtanggap. Kapag pinili mong maging bukas at matapat, ang koneksyon ay lalalim, at ang espiritu ay lalakas. Sa aspeto ng iyong personal na pag-unlad, makabubuti na suriin mo kung anong bahagi ng iyong pagkatao ang nais mong bigyan ng pansin ngayon. Ito ba'y iyong kaloob-looban na damdamin? Ang iyong pangarap sa hinaharap? Ang iyong pagnanais na magpagaling ng sugat ng nakaraan? Lahat ng ito ay may lugar ngayon. Huwag mong pigilin ang sarili mong magtanong, magmuni, at magsimula muli. Ang kalinawan ay dumarating sa mga handang magsuri at humarap sa katotohanan ng may tapang at pagmamahal sa sarili. Para sa maswerteng kulay ngayong araw, piliin mo ang kulay bughaw. Ang bughaw ay sumasagisag sa kapayapaan, lalim, at tiwala sa sarili. Ito'y makakatulong sa iyong panatilihin ang balanse at katahimikan sa gitna ng emosyon. Ang maswerteng numero mo ay 8, 11, at 23. Tandaan mong hindi lang ito mga numero, ito'y paalala na ang universo ay may ritmo, at ang iyong buhay ay bahagi ng mas malawak na orkestra. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat ng journal, tahimik na pagmumuni-muni sa isang lugar na puno ng kalikasan, o pakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan. Sa mga simpleng gawain ito, maaaring pumasok ang inspirasyon na matagal mo nang hinihintay. Sa kabuuan ng araw na ito, Scorpio, hinahamon ka ng universo na maging matapat sa iyong nararamdaman at hayaan mong ang katotohanan ng iyong damdamin ang magsilbing gabay sa iyong mga hakbang. Ngunit habang ginagawa mo ito, huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng balanse, ng pagiging mahinahon, at ng pakikipagkapwa. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig. Minsan, ang pinakatahimik na tinig ang siyang may pinakamatinding kapangyarihan. Sa pagyakap mo sa araw na ito, ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay nilikha hindi para magtago, kundi upang lumiwanag, hindi upang labanan ang emosyon, kundi upang gamitin ang mga ito bilang gabay patungo sa mas mataas na anyo ng sarili. Ang iyong paglalakbay ngayong araw ay tila isang mahabang paglalakad sa isang kagubatan na punang hiwaga. Minsan may kabog sa dibdib, minsan may katahimikan sa hangin. Ngunit sa bawat hakbang mo, lumalawak ang iyong pananaw. Kaya't yakapin mo ang paglalakbay na ito ng may buong puso. Magtiwala ka na bawat damdaming nararanasan mo ay may dahilan, bawat desisyong ginagawa mo ay may layunin, at bawat koneksyon na pinapanday mo ay may lalim na hindi mo paganap na nauunawaan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang sarili mo ng oras na magpasalamat, hindi lamang sa mga biyayang nakuha mo kundi pati na rin sa mga aral na natutunan mo. Yakapin mo ang iyong damdamin, ang iyong mga hakbang, ang iyong katahimikan, at ang iyong lakas. Dahil sa huli, ikaw ay isang nilalang na may kakayahang magmahal, magbago, at magtagumpay.
At ngayong araw, isa kang paalala sa mundo kung gaano kaganda ang isang pusong tapat sa sarili. Ipagpatuloy mo ang paglalakad sa landas na may liwanag. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang mahalaga, bawat hakbang ay may saysay, at bawat tibok ng puso ay patunay na ikaw ay buhay, nagmamahal, at handang umunlad. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Abril 12, 2025. Ngayong ika-12 ng Abril, inaanyayahan ka ng mga bituin na maglaan ng tahimik na sandali upang magnilay sa lalim ng iyong mga koneksyon. Bilang isang Sagittarius, likas sa iyo ang pagkahilig sa mga paglalakbay, hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Sa gitna ng iyong malaabenturerong kaluluwa, may bahagi ng iyong sarili na minsan ay natatakot sa mga ugnayang nangangailangan ng mahabang panahon at malalim na pagtutok. Ngunit sa araw na ito, isang bukod tanging pagkakataon ang ibinibigay sa iyo upang yakapin at pahalagahan ang mga ugnayang naipundar mo na sa paglipas ng panahon. Maaaring mapansin mong mas madalas mong naiisip ang mga taong malapit sa iyo, pamilya, matalik na kaibigan, o isang kasintahan, at madarama mo ang taos-pusong pasasalamat para sa kanilang presensya sa iyong buhay. Ang simpleng sandali ng pagtawa, mga yakap na puno ng pag-unawa, at mga lihim na ibinahagi noon ay muling babalikan ng iyong puso. Sa pagdaloy ng enerhiya ngayon, tila ba pinapaligiran ka ng isang malambot at kalmadong hangin ng pagkakaisa. Sa araw na ito, ang iyong kapaligiran ay tila mas masarap sa pakiramdam, ang mga pag-uusap ay nagiging mas makabuluhan, ang mga tingin ay mas puno ng pagmamahal, at ang mga kilos ay mas may malasakit. Ang katahimikang ito ay hindi nangangahulugang kawalan ng galaw, sa halip, isa itong paanyaya sa iyo, upang maging mas sensitibo sa enerhiya ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang balanse sa loob ng sarili at ng mga relasyon ay napakahalagang aspeto na maaari mong linangin ngayon. Isang magandang tanong ang maaari mong itanong sa sarili, paano ko mapananatili ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap sa mga relasyon ko? Ang sagot ay maaaring nasa simpleng pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng sinserong intensyon sa mga ginagawa mo para sa iba. Ngayong araw, hindi may iwasang may ilang impulsibong damdamin na maaaring sumulpot, lalo na kapag may hindi inaasahang sitwasyong kakaharapin. Maaaring may mga pagkakataong maramdaman mong gusto mong agad-agad na kumilos, na parang may kailangang sagutin o gawin kaagad. Ngunit sa halip na sundan ang unang bugso ng damdamin, magandang magsanay ng ilang segundong katahimikan. Minsan, sa panahong ikaw ay tahimik, doon lumilitaw ang malinaw na kasagutan. Sa bawat pasya mo, sikaping ito'y mula sa kabuuan ng iyong pagkaunawa, at hindi lamang mula sa biglaang emosyon. Ito ay panahon ng mas mataas na kamalayan, isang paalala na ang tunay na katalinuhan ay hindi palaging nasa bilis ng tugon, kundi sa lalim ng pag-isip. Habang lumilipas ang oras ngayong araw, hayaang mamayani sa iyong puso ang isang malalim na pakiramdam ng pasasalamat. Hindi mo kailangang magkaroon ng maraming bagay para maranasan ang kasiyahan. Kung titingnan mo ng mabuti ang paligid, makikita mong napakaraming biyaya ang naroroon. Maaaring ito ay nasa mata ng isang taong tapat na nakangiti sa iyo, sa tahimik na ginhawang dulot ng isang tasa ng mainit na tsaa, o sa isang simpleng mensahe mula sa isang matagal mo ng kaibigan. Ang iyong likas na pagkamausisa bilang isang Sagittarius ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang tuklasin ang mga hiwaga sa bawat araw. Kaya't gamitin mo ang kakayahang ito upang mahanap ang mahika ng mga bagay na tila ordinaryo, ngunit punong-puno ng kahulugan. Sa pagtanggap mo sa kagandahan ng kasalukuyan, bubuksan mo ang sarili mo sa lalong mas matibay na kapayapaan at kasiyahan. Ang aspeto ng iyong buhay na may kinalaman sa mga relasyon, pamilya, pagkakaibigan, o pag-ibig, ang pinakanabibigyang diin sa araw na ito. Ito ang panahon upang kumonekta muli sa mga mahal mo sa buhay.
Maaaring maglaan ka ng oras upang kumustahin ang isang kamag-anak na matagal mo nang hindi nakakausap, o marahil ay ilaan ang isang hapon sa masinsinang usapan kasama ang isang taong mahalaga sa iyo. Ang mga ganitong uri ng koneksyon ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa sandaling iyon, kundi nagsisilbing pundasyon ng isang matatag at makabuluhang buhay emosyonal. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsulat ng liham o mensaheng puno ng pasasalamat. Hindi ito kailangang mahaba, sapat na ang ilang tapat na salita upang muling painitin ang koneksyon ninyo. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay lavender, isang lilang kulay na sumisimbolo ng katahimikan, spiritual na koneksyon, at inner healing. Ang pagdadamit o paglalagay ng kulay lavender sa paligid mo ay makatutulong upang makapanatili ka sa gitna ng emosyonal na balanse at katahimikan. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 7, 11, at 22. Ang mga numerong ito ay may espiritual na kahulugan na konektado sa pagkamit ng mas mataas na layunin at mas matalinong pagdedesisyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magnilay sa mga sandaling nagbigay saysay sa iyong puso. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng pagninilay at pasasalamat. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong damdamin, ng pag-unawa sa iyong mga ugnayan, at ng masinsinang pagninilay sa sarili, mas lalawak ang iyong pananaw sa buhay. Huwag mong hayaang madaig ka ng ingay ng mundo, sa halip, hanapin ang katahimikan sa loob mo, at doon mo matatagpuan ang tunay na karunungan. Isa kang Sagittarius na may pusong puno ng apoy at damdaming lumilipad palayo, ngunit sa araw na ito, pinipili mong manatili, makinig, at magmahal ng mas buo. Sa mga darating pang araw, dalhin mo ang liwanag ng mga natutunan mo ngayon bilang gabay. Likas sa iyo ang maglakbay, ngunit sa bawat lakad, huwag mong kalimutan ang mga pusong iniwan mong box, naghihintay, at handang samahan ka sa landas ng iyong buhay. Sa pagpapalalim ng mga ugnayan mo ngayon, binibigyan mo rin ng direksyon ang iyong hinaharap. Ikaw ay hindi lamang tagahanap ng sagot, kundi tagapaghatid din ng liwanag sa mundo ng mga taong mahal mo. Magpahinga ka ng may kapayapaan sa puso, at tanggapin mo ang biyayang dala ng kasalukuyang sandali. Ito ang araw kung kailan natututo kang mahalin ang narito na, at ito ang simula ng isang mas may kamalayang paglalakbay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 12, 2025. Habang tinatanggap mo ang araw ng Abril 12, hayaan mong bigyang laya ang iyong isip na mas malalim pang tuklasin ang iyong likas na mapagnilay-nilay na espiritu. Sa gitna ng araw na ito, ang mga enerhiya na pumapalibot sa iyo ay tila bumubulong ng isang mensahe ng katahimikan at introspeksyon. Isa itong paanyaya para bumagal, huminga ng malalim, at obserbahan hindi lamang ang mundo sa paligid mo, kundi pati na rin ang mundo sa loob mo, ang iyong mga iniisip, damdamin, at pananabik na bihirang mailahad sa iba. Maaaring madalas kang makita ng iba bilang isang taong tahimik, may distansya, at tila ba may sariling mundo. Ngunit sa katotohanan, ang iyong panlabas na katahimikan ay tila pintuang nagsasara upang mapangalagaan ang iyong masalimuot, masaliksik, at masinsing panloob na daigdig. Sa araw na ito, ang mga sandali ng pag-iisa ay hindi lamang pagkakahiwalay kundi isang regalo, isang pagkakataon upang muling ikonekta ang sarili mo sa iyong mas mataas na layunin, sa mga tanong na matagal mo nang iniikutan, at sa mga kasagutan na naghihintay lamang sa katahimikan. Ang enerhiya ng kasalukuyang araw ay nagtuturo ng kahalagahan ng balanse, isang paanyayang magpakumbaba, makinig, at tanggapin ang iba't ibang pananaw bago gumawa ng mga desisyon o bumuo ng opinyon. Sa iyong pakikisalamuha sa iba ngayon, magiging mahalaga ang iyong pagiging bukas sa bagong ideya, kahit ito'y taliwas sa iyong nakagisnan. Sa halip na panghawakan ang sariling pananaw, hayaang pumasok ang liwanag ng ibang panig. Ito ay magbubukas ng daan sa paglago ng iyong emosyonal at espiritual na pagkatao.
Habang ikaw ay nakikisalamuha sa ibang tao, maging mahinahon at magaan ang loob. Hindi mo kailangang maging paladaldal o palaging may sagot. Ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa sinserong pagdinig, sa katahimikang nagpaparinig, at sa presensya mong nagbibigay kapanatagan. Kapag ikaw ay naging bukas sa damdamin ng iba, mas madali mong mauunawaan ang mas malalim na dinamika ng iyong mga relasyon, pamilya, kaibigan, o kasamahan. Mula sa pangunawa ay isisilang ang mas malawak na pakikiramay at pagmamalasakit. Sa araw na ito, maaaring tumawag ang diwa ng kabutihang loob sa puso mo. Maaaring may isang pagkakataon upang makatulong sa isang taong hindi mo inaasahan, isang estranghero na nangangailangan ng direksyon, isang kakilala na may pinagdadaanan, o isang kaibigan na kailangan lamang ng makikinig. Huwag mong ipagkait ang sarili mo sa simpleng pagkilos ng kabaitan. Sa iyong pagbibigay, mas lalo mong makikilala ang sarili mong kakayahan na magbigay ng liwanag, kahit sa gitna ng iyong sariling pakikibaka. Ang pagbibigay ay hindi kailangang maging engrande. Maaaring ito ay isang mensahe ng pag-aalala, isang yakap, isang simpleng ngiti, o kahit ang tahimik na pagdalo sa sandaling may nangangailangan. Ang bawat kabutihan, gaano man kaliit, ay naglalakbay ng mas malayo kaysa sa inaakala natin. Sa pagbabahagi mo ng iyong kabutihan, unti-unti mong nabubura ang distansya na iyong itinayo sa sarili, nagiging mas konektado ka, mas bukas, at mas malapit sa tunay na anyo ng iyong puso. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang unawain mo ang bigat ng iyong mga hangarin. Ano nga ba ang talagang gusto mo? Ano ang patuloy mong pinangarap ngunit hindi mo maabot dahil sa takot, alinlangan, o iniisip mong obligasyon? Panahon na upang tanungin ang sarili kung alin sa mga mithiin mo ang tunay na para sa iyo, at alin ang bahagi ng inaasahan lamang ng mundo. Sa pagninilay na ito, mahahanap mo ang kalayaan, ang uri ng kalayaang hindi mula sa labas kundi mula sa loob, mula sa pagtanggap sa sarili at sa direksyon na pinili mong tahakin. Ang inspirasyon ng araw na ito ay nagmumula rin sa pakikitungo mo sa iyong sarili. Sa halip na husgahan ang iyong kabiguan o pagkukulang, tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng mas malawak mong paglalakbay. Maging banayad sa sarili at bigyan mo ng pahintulot ang sarili mong magpahinga. Pakinggan ang iyong katawan, ang iyong puso, at ang mga bagay na matagal mo nang isinantabi. Minsan, ang pinakaproduktibong bagay na maaari mong gawin ay ang hindi paggawa ng kahit ano, kundi ang payagan ang sarili mong huminga, makaramdam, at maramdaman. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay pilak, kulay ng kaliwanagan, intuwisyon, at katahimikan. Kapag isinusuot mo o kinakatawan mo ang kulay na ito, mas lalalim ang iyong koneksyon sa sarili mong panloob na boses. Ang maswerteng numero mo ay 17 at 23. Kung sakaling makita mo ang mga numerong ito sa mga oras o lugar na hindi inaasahan, hayaan mong maging paalala ito na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang tahimik na paglalakad sa kalikasan, kahit sa isang maliit na hardin o kalsada. Ang simpleng paglalakad na iyon ay maaaring magbigay sa iyo ng malalim na inspirasyon at pag-unawa. Ang pinakamahalagang payo para sa iyo ngayon ay ito: huwag kang matakot na maging totoo. Huwag kang matakot na maging tahimik. Huwag mong ikahiya ang pagiging introspective. Sa katahimikan, sa pagmumuni-muni, sa kabaitan, at sa malalim na pag-unawa sa sarili at sa iba, doon mo matatagpuan ang lakas mong higit pa sa anumang panlabas na tagumpay. Ito ang panahon upang kilalanin mo ang iyong sarili, hindi batay sa kung ano ang naabot mo, kundi batay sa kung sino ka talaga. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang katahimikan bilang kaibigan. Huwag mong katakutan ang pagiging mag-isa, sa halip, ituring mo ito bilang sagradong espasyo para muling buuin ang iyong sarili. Sa mga oras ng pag-iisa, mas malinaw mong maririnig ang bulong ng iyong puso, ang panawagan ng iyong kaluluwa, at ang tunay mong layunin. Hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala na hindi mo kailangang sumigaw para marinig.
Minsan, ang pinakamalalim na katotohanan ay dumarating sa pinakatahimik na sandali. At sa katahimikang iyon, naroon ang lakas ng isang Capricorn, matatag, totoo, at handang yakapin ang sarili, kahit ano pa man ang ihip ng hangin. Maging payapa ka ngayong araw. Maging malinaw ang iyong pag-iisip. At higit sa lahat, maging buo ka sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Sa bawat pagbabalik sa sarili, doon mo matatagpuan ang daan patungo sa mas maliwanag, mas malalim, at mas payapang bukas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-12 ng Abril, 2025. Ngayong araw, ika-12 ng Abril, ang buwan ay naroroon sa Libra, nagdadala ng isang malumanay ngunit mapanghikayat na paalala patungkol sa iyong kasalukuyang kalagayan. Ang enerhiya sa paligid mo ay humihiling na magbalik loob ka sa kasalukuyan at pahalagahan ang bawat sandali. Sa lahat ng mga aspeto ng iyong buhay, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na maglaan ng panahon upang magmuni-muni, hindi lamang sa mga bagay sa iyong paligid, kundi pati na rin sa mga nararamdaman mo sa iyong kalooban. Minsan, sa ating pang-araw-araw na mga gawain, nakakaligtaan natin ang halaga ng pagiging buo sa kasalukuyan. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na bumalik sa sarili at magsanay ng pagiging naroroon sa bawat paghinga at galaw. Maglaan ng oras upang mapansin ang mga maliliit na bagay na madalas nating ipagwalang bahala, tulad ng mga tunog, amoy, o mga detalye sa paligid mo. Ang lahat ng ito ay may mensahe na maaaring magdala ng bagong pananaw at lakas sa iyong buhay. Habang ikaw ay nag-iisip at nagsusuri ng iyong nararamdaman, isipin kung paano ang bigat ng mga pagkatalo o mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring nakakaapekto sa iyong mga pag-isip at aksyon. Marahil may mga sugat na dala ng nakaraan na hindi mo pa tuluyang napapagaling, at ang mga emosyon mula rito ay patuloy na sumasalamin sa iyong mga desisyon at pag-ugali. Mahalaga na kilalanin at tanggapin ang mga emosyon ng galit o sama ng loob na dulot ng mga karanasang ito. Ngunit higit na mahalaga na hindi mo hayaang ang mga damdaming ito ay magdikta ng iyong landas. Huwag hayaan na ang mga alaala ng nakaraan ay magdikta ng iyong kinabukasan. Ibigay ang iyong sarili ng kalayaan upang maghilom at umusad ng may lakas ng loob at positibong pananaw. Isang mahalagang hakbang ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili, upang magkaroon ng espasyo para sa bagong mga karanasan at mas magaan na mga emosyon. Ang araw na ito ay hindi lamang isang pagkakataon para magmuni-muni, kundi pati na rin upang magtakda ng mas malinaw na layunin para sa iyong sarili. Dito ay malalaman mo kung anong mga hakbang ang kailangan mong gawin upang magpatuloy sa iyong personal na paglago. Huwag matakot na humarap sa mga hamon, dahil ang bawat pagsubok ay nagdadala ng mga pagkakataon na magtulungan ang iyong mga pangarap at ang iyong pagkatao upang magtagumpay. Sa mga kaganapang ito, maglaan ng oras para matutunan kung paano magpatawad at magbukas ng iyong puso sa mga bagong pananaw. Hindi mo kailangang magmadali sa lahat ng bagay. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa iyong kakayahang magtiwala sa proseso ng buhay, at sa iyong pagpapasya na maging masaya at kontento sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Ngayong araw, ang iyong panloob na tinig ay magbibigay ng malalim na gabay at magpapakita sa iyo ng mga pagkakataon na magdadala ng liwanag sa iyong landas. Ang iyong kakayahan na makinig sa iyong sarili ay magbibigay daan sa iyo upang makagawa ng mga desisyon na magpapaunlad sa iyong buhay. Ang mga kaganapan sa araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang pinakamahalaga ay hindi ang bilis ng iyong pag-abot sa mga layunin, kundi ang kalidad ng iyong mga hakbang at ang iyong katapatan sa sarili. Kung mas magiging bukas ka sa pagtanggap ng mga pagbabago at magpapatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan, makikita mong mas madali mong makakamtan ang mga bagay na matagal mo nang ninanais. Magiging mas magaan ang iyong landas sa bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon.
Sa pagharap mo sa iba, alalahanin ang kahalagahan ng katarungan at balansing ugnayan na itinataguyod ng buwan sa Libra. Ang araw na ito ay perpekto upang magsanay ng empatya at unawain ang nararamdaman ng iba. Gayunpaman, mahalaga pa ring panatilihin ang iyong prinsipyo at hindi tumanggi sa iyong mga pinaniniwalaan. Sa bawat interaksyon mo, sikapin mong maging patas at magpakita ng malasakit sa kapwa. Ang iyong kakayahang magbigay ng oras at pansin sa mga tao sa paligid mo ay magiging susi sa pagpapalawak ng iyong mga relasyon. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas matibay na koneksyon sa iba, madadala mo ang iyong sarili sa mas mataas na antas ng personal na kaligayahan at tagumpay. Ngayong araw, ang iyong mga numerong swerte ay 3 at 6. Pwede mong subukang mag-isip ng mga koneksyon sa mga numerong ito upang makita kung saan ka mas pinalad at kung paano ito magagamit sa mga desisyon sa buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul, isang kulay na nagdadala ng kapayapaan at katatagan sa iyong espiritu. Subukang magsuot ng asul na damit o accessories upang madala mo ang enerhiya ng kalmado at balanse sa iyong araw. Ang mga maswerteng gawain ngayong araw ay nauugnay sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagpapalawak ng iyong social circle at mga relasyon. Ito na ang tamang panahon upang lumabas at makipag-ugnayan sa mga bagong tao. Ang mga bagong koneksyon na mabubuo mo ngayon ay magiging mahalaga sa iyong hinaharap. Sa paglalakbay mo ngayon, tandaan na ang pinakaimportante sa lahat ay ang pagtanggap ng mga pagbabago at ang pagpili na maging masaya sa bawat hakbang. Huwag mawalan ng pag-asa sa mga pagsubok, dahil bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matutunan at magbago. Ang iyong lakas ng loob at pananaw ay magiging gabay sa iyong tagumpay. Magtiwala na ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo ng mas magaan na bukas. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang patunay ng iyong paglago at lakas. Pagkatapos ng araw, pag-isipan ang mga hakbang na iyong ginawa at tingnan kung paano mo mapapalakas ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon. Pahalagahan ang bawat pagninilay-nilay at bawat maliit na tagumpay na iyong nakamtan. Sa bawat hakbang na patuloy mong tinatahak, alam mong ikaw ay naglalakbay patungo sa mas magaan at mas masayang kinabukasan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 12, 2025. Habang nagsisimula ka sa araw na ito, hayaan mong ang malumanay na alon ng enerhiya ng araw ay maggabay sa iyo sa agos ng iyong mga iniisip. Ang mga enerhiya ng araw na ito ay tila malalim at naglalaman ng mga pahiwatig na magdadala sa iyo sa mga susunod na hakbang sa iyong landas. Sa araw na ito, mas makikita mo ang mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo pa tinitingnan, mga ninanais at pangarap na matagal mo nang tinatago sa ilalim ng iyong konsensya. Ang iyong mga pangarap at ang malalim na koneksyon sa iyong subconscious ay magdadala sa iyo ng mga sagot. Pinapayuhan kang maging mulat at mapagmasid sa mga pahiwatig na dala ng iyong mga panaginip, dahil ang mga ito ay may malalim na kahulugan na magbibigay gabay at magbibigay liwanag sa iyong landas. Sa bawat detalye na dumarating sa iyong mga isipin, bigyang pansin ang mga mensaheng dala ng iyong inner self. Habang dumadaloy ang mga enerhiya, maglaan ng oras upang magmuni-muni. Isang magaan na paalala ang dulot ng araw na ito na kailangan mong makinig sa iyong sarili. Huwag kaligtaan ang mga mensaheng pinapadala sa iyo ng iyong subconscious, dahil dito matatagpuan ang mga sagot sa iyong mga tanong. Matutulungan ka ng mga simbolo at pahiwatig ng iyong panaginip upang higit mong maunawaan ang iyong sariling pagnanasa at pangarap. Halina't yakapin ang mga lihim na iniiwasan mong alamin at hayaan mong dumaan ang mga ito sa iyong buhay. Ang bawat masilayan mong kaisipan ay magdadala sa iyo ng mga pagkakataon upang pag-ibayuhin ang iyong pag-isip at makapagbigay sa iyo ng mas magaan na pananaw.
Ngayong araw na ito, ang iyong puso ay tila nakahanay sa paghahanap ng balanse at harmonya sa iyong mga relasyon. Maaaring mapansin mong higit kang may malasakit at nauunawaan ang mga pananaw ng mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag magdalawang isip na maglaan ng oras upang mas pag-isipan ang mga nararamdaman at saloobin ng iba. Ang pananaw ng iba ay may malaking epekto sa iyong personal na pag-unlad at may kapangyarihang magdulot ng higit na pag-unawa. Bagamat madalas kang maging bukas sa pagtanggap ng mga ideya mula sa iyong paligid, isang paalala ang araw na ito na maglaan ng pansin sa mga detalye na makakatulong sa iyo upang mapabuti ang iyong relasyon sa iba. Sa mga oras ng pagpapahayag ng iyong mga saloobin, bigyang halaga ang pakikinig at pag-intindi sa mga sinasabi ng iba. Ang iyong intuition ay magdadala sa iyo ng mga kasagutan sa mga tanong na minsan ay hindi mo kayang sagutin gamit ang iyong lohikal na kaisipan. Ang iyong malalim na pakiramdam ay magbibigay liwanag sa mga suliranin at magdadala sa iyo ng solusyon sa mga hindi inaasahang paraan. Sa tuwing makakaranas ka ng tensyon, huwag mag-atubiling huminto sandali at magmuni-muni. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o pagkasira ng balanse, tiyak na makakahanap ka ng mga solusyon mula sa iyong imahinasyon at pag-isip. Matutulungan ka ng iyong mga ideya at malikhaing kaisipan upang muling maibalik ang kaayusan. Ipagkatiwala mo sa iyong sarili at sa iyong intuition na makakakita ka ng mga hakbang na makakatulong sa iyo upang magpatuloy sa mas magaan na landas. Sa bawat hakbang na gagawin mo, maglaan ng oras upang magpatahimik at tanggapin ang mga paalala ng iyong sariling espiritu. Hayaan mong ang mga enerhiya ng araw na ito ay magbigay linaw at magtanggal ng mga alinlangan at takot na nararamdaman mo. Ang panahon na ito ay tamang pagkakataon upang muling ayusin at balansihin ang iyong sarili, hindi lamang sa loob ng iyong sarili kundi pati na rin sa relasyon mo sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa iyong mga mahal sa buhay ay magiging malaking tulong upang mapanatili ang iyong balanse. Huwag mag-atubiling buksan ang iyong puso sa mga bagong karanasan at pagninilay. Ang mga pagkakataon na ito ay makakatulong sa iyo upang mapalawak ang iyong pag-unawa at madala ka sa mas mataas na antas ng pag-unlad. Sa paglipas ng araw, maglaan ng oras upang isagawa ang mga gawain na magbibigay linaw at kapayapaan sa iyong isipan. Ang mga simpleng pagninilay o paggawa ng mga bagay na magpapalakas sa iyong espiritu ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas positibong pananaw. Maaari mong isama sa iyong araw ang mga aktibidad na nagdudulot ng kaligayahan sa iyong puso. Halimbawa, subukang magsulat ng mga positibong mensahe para sa iyong sarili o magsagawa ng mga simpleng ritual upang mapalakas ang iyong koneksyon sa universo. Ang ganitong uri ng pagpapahayag ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pagkakakilanlan at magdadala sa iyo ng kapanatagan. Habang natatapos ang araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga pagkakataon na naibigay sa iyo at magsalamin sa mga aral na natutunan mo. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na balanse ay nanggagaling sa pagpapatawad sa sarili at pagpapahalaga sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, lumikha ng isang puwang upang mag-isip ng mga bagong layunin at pangarap na nais mong isakatuparan. Ang iyong mga hakbang patungo sa pagbabago ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at higit na tagumpay. Ipagpatuloy mo ang paglago at pagtanggap sa mga bagay na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kasiyahan at kadalakan. Maswerteng kulay, asul at puti. Maswerteng numero, 1, 3 at 7. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at pagpapatahimik ng isipan. Gamitin ang mga ritual na makakatulong sa iyong koneksyon sa universo, tulad ng pagsusulat ng mga mensahe ng pagpapahalaga sa sarili o pagsindi ng kandila. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga hakbang, at ang asul at puti na kulay ay magbibigay sa iyo ng kalinawan at kapayapaan sa iyong paglalakbay. Ang mga numerong 1, 3,
at 7 ay magdadala sa iyo ng lakas at gabay upang magpatuloy sa mga hakbang na magdadala sa iyo ng tagumpay at kasiyahan. Ang mga maswerteng gawain ay magbibigay gabay upang mapanatili ang iyong kapayapaan at magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa pagtatapos ng iyong araw, magsalamin sa mga nagdaang karanasan at magpasalamat sa bawat hakbang na iyong tinahak. Magtiwala na ang mga pagkakataon at mensahe na dumating ay nagdadala sa iyo ng lakas at pagpapalawak sa iyong paglalakbay. Patuloy na magbigay ng pagmamahal at malasakit sa iyong sarili at sa iba, at alalahanin na ang bawat hakbang patungo sa pagbabago ay isang pagkakataon na magbigay liwanag sa iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,